Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang Money Heist, Korea Joint Economic Area na pinalabas noong 2022. Ito ay patungkol sa isa grupo ng mga matatalinong magnanakaw na nilusob ang pinakamalaking money printing bank ng Korea para ipamigay ang mga pera sa mga naghihirap na mga tao. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax labyo. Nagsimula ang serye kay Jongso, isang babae mula sa North Korea na masayang sumasayaw sa musika ng BTS, isang sikat na South Korean boy band. Kahit na siya ay mula sa North Korea, si Jongso ay tinatangkilik ang K-pop at nanunood ng mga palabas sa South Korean TV mula noong siya ay bata pa. Isa siyang skilled shooter na nagtatrabaho bilang isang sundalo sa North Korean Army, ngunit nagbabago ang mga bagay kapag nagpa siya ang North at South Korea na magtulungan para mapabuti ang kanilang ekonomiya. Nangangahulugan ito na pagsasamahin nila ang kanilang mga sistema ng pera at pahihintulutan ng mga tao mula sa parehong bansa na magtrabaho at magsimula ng mga negosyo kahit saan. Nakikita ito ni Jong bilang isang pagkakataon para sa isang mas mahusay na buhay na may mas malakas na ekonomiya. Kaya nagpasya siyang umalis sa militar at lumipat sa South Korea upang magsimula ng bago. Sa kasamaang palad, ang mga bagay ay hindi naging tulad ng pinlano para kay Jong kaya sa South Korea. Niloko siya ng kanyang immigration agent ng isang peking bahay at trabaho, kaya kailangan niyang magsimula ulit sa simula at gumawa ng iba't ibang trabaho para lang mabuhay. Araw-araw, nagtatrabaho siya ng maraming trabaho upang mabayaran ang kanyang mga bayarin at gastusin. Sa maghapon, naghihintay siya ng mga mesa sa isang restaurant. At sa gabi, nagtrabaho siya bilang isang entertainer sa isang nightclub. Patuloy niyang pinag-iisipan ang kanyang mga desisyon at nakaramdam siya ng hindi kasiyahan sa kanyang buhay. Isa pa, simula nang pumasok si Jongso sa nightlife, madalas niyang nasaksihan ng mga marahas at gangster na umaasal at nang-aasar sa mga babae. Paulit-ulit niyang nakita ang mga babaeng minamaltrato ng mga gangster na ito sa mga nightclub hanggang sa hindi na niya nakayanan. Isang gabi, nasaksihan ng isang batang babae na labis na nasaktan ng mga gangster, nagpasya siyang lumaban. Isa-isa niyang hinarap ang mga gangster, at nakuha pa niya ang kanilang mga baril at barilin sila. Matapos iligtas ang batang babae, umalis siya sa nightlife scene at bumaling sa maliliit na krimen upang mabuhay. Sa nakalipas na taon, ganoon ang pamumuhay ni Jongso, at naging matagumpay ang kanyang mga pagnanakaw. Gayunpaman, isang gabi, nakakita siya ng balita sa TV tungkol sa isang pagnanakaw na ginawa niya. Natarante siya dahil ngayon ay kailangan niyang tumakbo at magtago sa mga pulis. Sobra ang pakiramdam ni Jong dahil wala na siyang bahay na mauuwian at hindi na alam ang susunod na gagawin. Dahil nawala na siya ng pag-asa, naisipan pa niyang wakasan ang sarili niyang buhay gamit ang baril. Ngunit pagkatapos, isang misteryosong lalaki na nagngangalang Professor Kim ang lumapit sa kanya at nag-alok sa kanya ng pagkakataong sumama sa kanya. Ipinaliwanag ni Professor Kim na siya at ang kanyang koponan ay nagpaplano na magnakaw ng malaking halaga ng pera mula sa Korean Money Printing Bank, partikular na 4 na trilyon won. Nang mabalitaan ni Jongso ang tungkol sa halaga, agad siyang pumayag na sumali sa plano. Kasama ni Jongso, nag-recruit si Professor Kim ng ilang iba pang bihasang magnanakaw para sa trabaho. Inatasan niya ang mga ito na gumamit ng mga peking pangalan para ilihim ang kanilang pagkakakilanlan. Isang miyembro, si Raya, ang mananagot sa pag-hack. Si Denver, isang dating manlalaban, ay hahawak ng mga pisikal na gawain. Ang Moscow, ang ama ni Denver, ay mag-aayos ng mga ruta ng pagtakas. Pamamahala ng Nairobi ang mga pagbabalat kayo at paglusot. Sina Helsinki at Oslo, mga mahihirap na individual mula sa isang grupong may alam sa krimen, ay isinakay din. Si Berlin, isang matalinong strategist, ang mag-aayos ng plano. Panghuli, si Jongso, na tinatawag na Tokyo, ang magiging huling miyembro ng koponan. Nang mapili na ang mga peking pangalan, mabilis na ipinaliwanag ni Professor Kim ang plano para sa pagnanakaw. Binigyang diin niya na ito ang magiging pinakamalaking sa kasaysayan ng Korea, na tina-target ang Korean Money Printing Bank na kilala bilang ZEB Bank. Pagkatapos ng 5 buwan ng maingat na pagsasaliksik at paghahanda, sinimulan ni Professor Kim at ang kanyang pangkat na isagawa ang kanilang plano. Lumipat ang eksena sa gusali ng ZEB Bank, kung saan dumating si Deputy Director Yong Min sa kanyang opisina para simulan ang kanyang araw. Iniwan niya ang kanyang smartwatch sa drawer bago manood ng mga adult na video. Ang sekretarya ni Yong Min na si Yumi sa lalong madaling panahon, na siya ring may bahay, ay isiniwalat sa kanya na siya ay buntis sa kanyang anak na nakagambala sa kanyang mga plano para sa pagpapalagayang loob sa opisina. Samantala, ang Berlin at ang kanyang koponan ay nagtungo sa ZB Building sakay ng school bus na puno ng mga kagamitan at armas.
Si Nairobi at Tokyo, na nasa eksena na, ay nagbigay ng mga update sa sitwasyon. Ito ay isang angkop na araw para sa pagnanakaw dahil ang bangko ay abala sa mga bisita, kabilang ang isang grupo ng mga estudyante sa high school na naglilibot. Nangangahulugan ito na hindi magmadali ang mga pulis o ilagay sa panganib ang mga hostage kapag nangyari ang pagnanakaw. Matapos matiyak na ligtas ang sitwasyon, sinimulan ng Berlin at ng kanyang koponan ang kanilang unang plano na nahijack ang isang money transfer truck at ruta patungo sa ZB Bank. Gumamit ng isang maingat na binalak na diskarte, pinahinto nila ang truck gamit ang isang hadlang at ginulo ang mga komunikasyon ng mga kawani ng bangko. Sa pamamagitan ng pagpapaputok ng ilang putok, pinilit nilang lumabas ng sasakyan ng mga pulis at mga opisyal ng bangko. Pagbibigay ng kontrol sa Berlin at sa iba pa. Nang maalis na ang mga security guard, inutusan nila ang mga ito na isuko ang kanilang mga uniforme at ID para magkaila. Pinayagan nito ang pangkat ng Berlin na makapasok sa bangko nang walang anumang mga hadlang. Sa loob ng bangko, agad na kinuha ng Berlin at ng kanyang mga tauhan ang direktor ng bangko at iba pang opisyal na prenda. Samantala, nagsimulang mang-alap ng mga hostage ang Tokyo at Nairobi, at tinipon nila sila sa isang lugar. Natuklasan ng Tokyo ang isang babaeng estudyante na nagngangalang Anki na nagtatago sa banyo. Kasabay nito, nahack ni Rio ang sistema ng seguridad ng bangko na hinaharangan ng lahat ng labasan upang maiwasang makatakas ang sinumang bihag. Matapos ay round up ang lahat ng mga hostage, mabilis silang piniringan ni Berlin at ang kanyang koponan at inalis ang kanilang mga cellphone. Samantala, sina Rio, Denver, at Moscow ay nagsimulang mag-drill sa bank vault upang maabot ang pera sa loob. Gamit ang mga kasanayan ng Moscow, na-deactivate nila ang alarm system ng safe at binuksan ang pinto nito. Nang makita nila ang dami ng pera sa loob, ipinagdiwang nila ang kanilang matagumpay na pagnanakaw. Nang matapos ang unang yugto, ang Berlin, na nangunguna sa operasyon, ay nakipag-ugnayan kay Professor Kim upang ipaalam sa kanya ang kanilang pag-unlad. Habang isinagawa ng pangkat ng Berlin ang pagnanakaw, ginabayan sila ni Professor Kim mula sa isang malayong lokasyon. Kasunod nito, nag-trigger ang Berlin ng maling alarma sa seguridad para ilabas ang mga pulis sa pinangyarihan. Nakahanda ang Tokyo at ang iba pa sa pasukan, nagpaputok ng babala upang pigilan ng mga pulis nang hindi sila nasaktan. Gayunpaman, nang hindi inaasahang dumating ang mga pulis, sinimulan nilang barilin ang mga magnanakaw na ikinasugat ni Rio. Mabilis na tumugon, gumamit ang Tokyo ng mga smoke bomb upang magbigay ng takip at ligtas na maibalik si Rio sa gusali. Matapos i-secure ang gusali at abisuhan ng pulisya, inutusan ni Nairobi at ang iba pa ang mga bihag na magsuot ng katulad ng mga damit upang makisama. Binigyang diin ng Berlin sa mga bihag ang kahalagahan ng manatiling kalmado at hindi lumaban upang maiwasan ang sinumang masaktan. Ang balita ng pagnanakaw ay kumalat sa iba't ibang mga channel ng media na nag-udyok sa mga awtoridad ng North Korean at South Korea na magplano ng tugon. Isang lalaking opisyal na nagngangalang Yoon Chung-soo ang napili upang mamuno sa operasyon ng paghuli, habang ang isang babaeng punong negosasyon na nagngangalang Sun Mujin ay itinalaga upang pangasiwaan ang mga negosasyon. Makikipagtulungan si Mujin kay North Korean Police Chief Cha Moo-hyuk sa misyong ito. Nang marinig ang tungkol sa paglahok ng South Korea negotiator, sarkastikong tinanggihan ni Moo-hyuk ang desisyon, sa paniniwalang ang negosasyon ay hindi kailangan para sa isang kaso ng pagnanakaw. Gayunpaman, sina Woojin at Chung-soo ay sumang-ayon na unahin ang negosasyon bilang unang hakbang, isinasaalang-alang ang kaligtasan ng mahigit 50 hostage na nasa panganib. Habang kausap ni Woojin si Professor Kim, sinubukan ng mga pulis na i-trace ang boses niya para malaman kung sino siya. Gayunpaman, ginamit ni Professor Kim ang teknolohiya ng voice modulation. Kaya hindi nila siya matrace. Kahit na nakiusap si Woojin na palayain ang mga hostage, tumanggi si Professor Kim at maling iginiit na 4 lamang ang magnanakaw. Habang lumalalim ang gabi, nagpahinga si Woojin kasama ang kanyang kasamahan na si Dongkol upang pag-usapan ang kanilang plano sa pagharap sa pagnanakaw ng ZEB Bank. Bigla silang nagulat ng isang malaking grupo ng mga pulis ang palihim na pumasok sa bangko para tambangan. Nang makita ito, pumunta si Woojin kay Chung-soo, nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa mapanganib na sitwasyon. Ipinaliwanag ni Chung-soo na si Moo-hyuk ang nagplano ng pananambang sa pag-aakalang 4 lamang ang sangkot na magnanakaw. Gayunpaman, binalaan siya ni Woojin na baka ito ay isang bitag na ginawa ng mga magnanakaw. Sa kabila ng kanyang babala, iginiit ni Chung-soo na sundin ang plano ni Moo-hyuk at hinikayat si Woojin na umalis. Habang si Chung-soo at ang kanyang koponan ay abala sa pagpaplano ng pananambang, nagpasya si Woojin na maghapunan kasama ang kanyang kasintahan na si Suno. Lingid sa kanyang kaalaman, si Suno pala talaga ang utak sa likod ng robbery operation na iniimbestigahan niya.
Bago ang kanilang relasyon, alam ni Suno ang papel ni Woojin bilang punong negotiator para sa pulisya ng South Korea na naglalayong gamitin ang kanilang relasyon upang makakuha ng impormasyon ng tagaloob sa kaso. Samantala, naghahanda na ang Berlin at ang iba pang mga tulisan para harapin ang Special Forces Unit na ipinadala ni Muyok. Maingat nilang pinlano ang kanilang diskarte sa pagtatanggol, inaabangan kung saan maaaring pumasok ang mga espesyal na puwersa upang harangan ang kanilang pagsulong. Bukod pa rito, inutusan nila sina Direktor Yong Min at An Kim na gumawa ng live na broadcast na ipinaalam sa pulisya na pareho ang pananamit ng mga hostage at mga tulisan, at hinihimok ang pulisya na iwasan ang mga aksyon na maaaring maglagay sa mga hostage sa panganib. Nang malaman ni Chung So na si An Kim, ang anak ng US Ambassador, ay kabilang sa mga hostage, agad niyang inutusan ng mga espesyal na puwersa na umatras. Dahil dito, pinatigil ng mga pulis ang kanilang pananambang, at ipinagdiwang ng mga magnanakaw ang kanilang matagumpay na pagpigil sa interbensyon ng pulisya. Samantala, habang umiinom ng tsaa kasama si Woojin, binanggit ni Professor Kim na makikipag-ugnayan sa kanya ang pangkat ng pulisya sa lalong madaling panahon. Di nagtagal, sinabi niya sa kanya na si Chung So ay talagang nakipag-ugnayan sa kanya, humiling sa kanya na bumalik sa operasyon. Matapos umalis sa bahay ng propesor, agad na nakipag-ugnayan si Mujan sa Berlin upang ipagpatuloy ang kanilang pangalawang plano, ang pamemeke ng pera. Bago ang pagnanakaw, inakala ni Professor Kim na hindi itatago sa isang lugar ang 4 na trilyong won, kaya nagpa siya silang gamitin ang money printing machine ng bangko upang direktang makagawa ng pera. Ang matalinong planong ito ay gagawin ng kanilang pagnanakaw na isa sa mga pinaka-revolusyonaryong krimen sa kasaysayan. Habang nagpapatuloy ang peking operasyon ay inutusan ng Berlin ang kanyang koponan na hatiin ang mga hostage sa iba't ibang grupo. Ang ilan ay may pananagutan sa paghahanda ng pagkain, habang ang iba ay itinalaga upang tumulong sa pagbabarena para sa kanilang pagtakas. Nang sumunod na araw, nagpumilit ang media sa pagtatanong sa pulisya tungkol sa kanilang mga aksyon. May mga chismis tungkol sa posibleng pananambang ng mga pulis noong nakaraang gabi na maaaring maglagay sa panganib sa mga bihag. Ngunit patuloy na itinanggi ng pulisya ang mga alingaw-ngaw na ito. Mujan, bumalik sa tungkulin, ibinasura ang mga alingaw-ngaw, idiniin ang kahalagahan ng pagbibigay prioridad sa kaligtasan ng mga bihag. Pagkatapos ay bumalik siya sa command tent ng pulisya at hinikayat si Miyok na makipagtulungan para sa epektibong negosasyon. Kinikilala ang kahalagahan ng mga kasanayan sa negosasyon ni Woojin, pumayag si Miyok na makipagtulungan sa kanya. Nang maglaon sa araw na iyon, nang tawagan ni Woojin ang propesor, ginabayan niya ang pag-uusap patungo sa mga personal na paksa. Mula sa palitan na ito, inferred ni Muja na maaaring mawalan ng kumpiyansa ang mga magnanakaw at kailangan na nilang lumabas para sa karagdagang supply. Gayunpaman, sinadya ni Professor Kim ang maliit na usapan upang maantala hanggang sa matapos ang proseso ng pag-imprenta ng pera. Samantala, inutusan ng Moscow si Direktor Yong Min at ilang iba pang mga hostage na maghukay ng lagusan para sa rutang pagtakas. Nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ni Denver at Yong Min dahil sa mga nakakasakit na komento ni Yong Min. Mabilis na namagitan si Berlin, pinaghiwalay si Denver at pinatahimik siya para matiyak na maayos ang pagnanakaw. Habang nakipag-usap ang Moscow kay Denver, tinipon ni Yong Min ang natitirang mga bihag upang magplano ng senyales upang alertuhan ang pulisya. Sinamantala ni Yong Min ang isang pagkakataon, kinuha ni Yong Min ang isang pala at nasugatan ng isa sa mga bihag upang ilihis ang atensyon ng Moscow at Denver, na pinaganya ang smartwatch mula sa kanyang opisina. Gayunpaman, ang Tokyo, na nagpapatrolya sa lugar, ay naobserbahan ang mga aksyon ni Yong Min at iniulat ang mga ito sa Berlin. Bilang tugon, tinipon ng Berlin ang mga hostage at hinati sila sa dalawang grupo, North Korean at South Korean. Nang ituro ni An Kim, ang anak ng ambassador, na hindi siya nakatalaga sa alinmang grupo, inutusan ng Berlin si Ryodo na ikulong siya sa ibang silid. Pagkatapos ay binalaan niya ang mga bihag na ang anumang pagkakamali ng isang miyembro ng isang grupo ay haantong sa kahihinatnan para sa kabilang grupo. Kaya naman, idiniin niya ang kahalagahan ng pagbabantay sa mga bihag upang maiwasan ang anumang maling gawain. Nang marinig ang anunsyo, agad na hinarap ng Tokyo ang Berlin, na nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa paghati sa mga hostage, na ipinagbawal ni Professor Kim. Nangangamba ang Tokyo na maaaring magdulot ito ng kaguluhan sa mga bihag at ilagay sa panganib ang tagumpay ng pagnanakaw. Gayunpaman, tiniyak sila ng Berlin, na binibigyang diin ang pangangailangan na magtanim ng takot sa mga hostage upang maiwasan ang mga walang ingat na aksyon. Nang maglaon ng hapong iyon, habang ang mga bihag ay nagtitipon upang kumain ng sama-sama, si Yong Min ay nagtapat kay Mi sa lalong madaling panahon, at ipinakita ang smartwatch na nakatago sa kanyang drawer ng opisina. Hinimok niya si Mi sa lalong madaling panahon na humanap ng paraan para makuha ito at humingi ng tulong sa pulis.
Sa kabila ng mga panganib, hindi nagtagal ay nag-atubili si Mi, ngunit nagpumilit si Yongmin, nangako na pakasalan siya kapag malaya na sila. Nang mapansin ni Denver ang kanilang kahinahinalang pag-uusap, nakialam at nagtanong tungkol sa sitwasyon. Ipinaliwanag ni Yongmin na sa lalong madaling panahon kailangan ni Mi ng pahinga, na inakay si Denver upang ihatid siya sa silid ni Ann para umidlip. Sa silid ni Ann, hindi nagtagal ay humingi si Mie ng tulong sa kanya upang magambala ang mga magnanakaw, binabantayan ang lugar habang kinukuha niya ang smartwatch. Pumayag si Ann at sinubukang akitin si Rio sa pamamagitan ng pagmumungkahi na sabay silang pumunta sa banyo. Sinamantala ang pagkakataon, agad na pumasok si Mie sa opisina ng direktor upang hanapin ang smartwatch sa drawer ng batang si Mie. Samantala, sinubukan ni Ann na patagilan ng pagkawala ni Rio sa pamamagitan ng pagsali sa intimate moments bago sila bumalik sa confinement room. Matapos mahanap ang smartwatch, mabilis na sinenyasan ni Miso ng pulis na ibunyag ang kanyang lokasyon. Gayunpaman, naputol ang kanyang pagsisikap nang hindi inaasahang pumasok si Denver sa silid na nag-udyok kay Miso na i-deactivate ang smartwatch at itago ito. Nang maghinala si Denver, sinabi ni Miso na naghahanap siya ng pagkain dahil nagugutom siya. Mabait, inalok siya ni Denver ng merienda at tinapay na nagpapahina sa kanyang mga hinala. Samantala, nabigo ang pagtatangka ni Ann na linlangin si Rio. Nagresulta sa kanyang pag-aresto at pagbabalik sa isolation room, natunto ng pulisya ang maikling signal mula kay Misen at natukoy na nagmula ito sa isa sa mga hostage. Bagamat maikli ang signal, nakipag-ugnayan si Mujan kay Professor Kim upang matiyak ang kaligtasan ng hostage. Palibhas ay hindi alam ng mga magnanakaw ang signal, binalak ni Mujan ang kanilang susunod na hakbang. Iminungkahi ni Dongkol, ang pinuno ng pag-hack, na magpadala ng link sa pamamagitan ng isang smartwatch upang subaybayan ang lokasyon nito at makuha ang footage ng video. Matapos marinig ang paliwanag ni Mison, hinarap ni Denver si Yongmin, ipinahayag ang kanyang pagkadismaya sa hindi pananagutan sa pagbubuntis ni Mison. Pumagitna si Mison para mawala ang tensyon at maingat na naglagay ng smartwatch sa bulsa ni Yongmin. Samantala, naging kainahinala si Professor Kim dahil sa kawalan ng pakikipag-ugnayan sa pulisya para sa negosasyon. At nakipag-ugnayan siya kay Rito, kumuha ng update sa sitwasyon sa loob ng gusali. Sa kabila ng katiyakan ng kaligtasan ni Rio, naramdaman ni Professor Kim na may mali at nag-imbita ng Jin sa hapunan upang pag-usapan pa habang sinubukan ni Yongmin na i-dailan ang kanyang sarili na i-activate ang smartwatch sa banyo. Nanatiling maingat si Denver at pinilit na panatilihing bukas ang pinto ng banyo. Ang paghihinala sa kabataan ay nangangahulugan ng mga intensyon. Pansamantala, nakipagkita si Mujin kay Sunho, na kilala rin bilang Professor Kim, upang magkaroon ng mga sandwich at makipag-chat. Sinubukan ni Professor Kim na mang-alap ng impormasyon tungkol sa kaso ng pagnanakaw mula kay Mujin, ngunit ang kanyang mga pagtatangka ay hindi nagtagumpay. Sa isang pagkakataon, nakatanggap si Woo Jin ng tawag mula sa pangkat ng pulisya, na nag-udyok kay Professor Kim na magpanggap na umalis upang makinig sa kanyang pag-uusap. Ipinaalam ni Dongchul kay Woo Jin na matagumpay silang nakapagpadala ng link at natap ang tunog mula sa smartwatch ni Yongmin. Gayunpaman, nang mapansin ni Woo Jin si Professor Kim na nakikinig sa kanyang tawag, bigla niyang tinapos ang pag-uusap at kinwestiyon ang motibo nito. Sinabi ni Professor Kim na nag-aalala lang siya sa kaligtasan ni Woo Jin at nag-aalala na baka may kinalaman siya sa ibang tao. Pagkaalis ni Rujan, agad na nakipag-ugnayan si Professor Kim kay Berlin at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa smartwatch na pagmamay-ari ng isa sa mga hostage. Bilang tugon, inutusan ng Berlin ang koponan na tipunin ang lahat ng mga hostage at magsagawa ng mga individual na paghahanap. Dahil dito ay kinabahan si Jungmin, kaya pinakiusapan niya si Misen na i-distract ang mga gwardya habang ina-activate niya ang kanyang smartwatch. Dahil dito, hinarang ng pulisya ang mga pag-uusap at sinusubaybayan ang mga kaganapan sa loob ng gusali sa pamamagitan ng smartwatch. Maingat na ipinasa ni Jungmin ang smartwatch kay Misen, na tumulong sa kanya na maiwasan ang pagtuklas habang inis kanya ang bawat hostage gamit ang isang metal detector. Nang turn na ni Misun, nag-iingat si Yongmin para maiwasang ma-detect ang relo. Sa kasamaang palad, nahuli ng Berlin ang planong ito, na nag-udyok sa kanya na i-scan muli si Misun. Sa una, halos naiwasan ni Nisan ang pagtuklas ng Berlin, ngunit sa kanilang sorpresa, ang smartwatch ay nawala mula sa kanyang mga damit na humantong sa Berlin upang utusan ang kanyang koponan na parusahan siya. Agad na sinira ng Berlin ang relo na pinutol ang signal ng pagsubaybay ng pulisya. Gayunpaman, nakuha pa rin nila ang video footage ng mga kaganapan sa loob ng gusali. Nang matanggap ang ulat tungkol sa relo, mabilis na nakipag-ugnayan si Professor Kim kay Woo Jin, na nagbabala na hindi niya kukonsintihin ang pag-ulit ng mga naturang insidente.
Sa kabilang banda, nakaramdam ng inis, agad na inutusan ni Berlin si Denver na patayin si Misen. Gayunpaman, tumanggi si Denver, na isiniwalat na buntis si Misen. Sa kabila ng pakiusap ni Denver, iginiit ng Berlin ang pagbitay kay Misen, na iniwan ng Denver na walang pagpipilian kundi sumunod. Agad akong dinala sa isang kwarto. Tinanong siya ni Denver tungkol sa kanyang pagbubuntis na pinasimula ng galit sa mga kasinungalingan at pagmamanipula ng miso sa kanyang damdamin. Mamatay na pinaputukan siya ng baril ni Denver, na ikinagulat ng Tokyo at ang mga hostage na ikinagulat ng miso. Bigla ang kamatayan. Pagkatapos ay lumapit si Berlin kay Yongmin, na kinikilala siya bilang mastermind sa likod ng mga kaganapan. Gayunpaman, pinili ng Berlin na huwag parusahan siya, kung isa sa alang-alang ko, ang kamatayan sa lalong madaling panahon bilang sapat na parusa upang magtanim ng takot sa mga hostage. Nang malaman ito, sinimulan ng iba pang mga hostage na sisihin si Yongmin sa kalunos-lunos na sinapit ni Mi. Pumasok si Berlin sa silid kung saan dapat pinatay ni Denver si Mi sa lalong madaling panahon upang kumpirmahin ang kanyang pagkamatay. Ang Tokyo, na hindi sumasang-ayon sa mga aksyon ng Berlin, ay isinasaalang-alang na ipaalam kay Professor Kim ang tungkol sa krimen ng Berlin. Gayunpaman, namagitan ng Berlin, na hinihimok ang Tokyo na huwag guluhin ang kanilang plano sa pagnanakaw, na pinaniniwalaan niyang kailangan na magpatuloy ng maayos. Nang makipag-ugnayan si Professor Kim sa Berlin, nagpasya siyang itago ang pagkamatay ni Mison, na nagsasabi na nagbigay lamang siya ng babala sa mga bihag. Pagkatapos ay inutusan niya si Raya na i-trace ang data sa nakitang smartwatch para makita kung anong impormasyon ang nakuha ng pulis. Dahil sa pagkabigo sa ginawa ng Berlin, lumapit ang Tokyo sa Denver upang suriin ang katawan ni Misen. Sa sorpresa ni Tokyo, natuklasan niya na si Misen ay nagpapanggap na patay na. Sadyang binaril siya ni Denver sa binti para linlangin si Berlin sa paniniwalang patay na siya. Nang makita ang malubhang pinsala ni Misen, ginamo ng Tokyo ang kanyang mga sugat. Nag-aalala tungkol sa Berlin na malaman ang katotohanan, humingi ng tulong sa Tokyo si Denver sa pagpaplanong iulat ang insidente kay Professor Kim at alisin ang Berlin sa kanyang posisyon sa pamumuno. Gayunpaman, bago harapin ang Berlin, kailangan nilang alisin ang Helsinki at Oslo dahil inakala ng Tokyo na susuportahan nila ang Berlin. Sa kabilang banda, sinuri ng pangkat ng pulisya ang isang maikling video mula sa Yongmin smartwatch. Sa footage, nakilala nila ang isa sa mga magnanakaw na si Ryo, na nag-udyok sa kanila na mabilis na matuklasan ang kanyang tunay na pagkatao. Sa karagdagang pagsisiyasat, nalaman nila na si Ryo ay talagang isang 22 taong gulang na dating medikal na estudyante na nagngangalang Han Joseph. Napagtanto ang kakayahan ni Ryo bilang isang mahusay na hacker, na pagpasyahan ni Wooja na maingat na pinlano ng robbery team ang kanilang operasyon. Iminungkahi nito na malamang na nagsagawa ng surveillance ang mga magnanakaw sa gusali ng ZEB Bank noon pa man. Dahil dito, inutusan ni Woojan si Dunkel na suriin ang CCTV footage bago ang pagnanakaw. Samantala, nakatuon ang Moscow sa paghuhukay ng ruta ng pagtakas para sa robbery team. Lumalabas na ang rutang pagtakas na unang hinukay ng mga bihag ay isang diversyon lamang na binalak ng mga magnanakaw para maabala ang mga pulis sa kanilang pagtakas. Matapos barilin si Misen, tumaas ang tensyon sa mga hostage, na humantong sa Moscow, na walang kamalayan sa insidente, upang maging kaina-hinala. Hiniling ng Berlin kay Denver na ipaliwanag ang sitwasyon sa Moscow, ngunit iniwasan ni Denver ang pag-uusap upang maiwasang masangkot sa pagpatay. Nang biglang umalis ang Tokyo, sinabi ni Denver kay Oslo na sundan siya. Gayunpaman, napansin ng Tokyo si Oslo na nakabuntot sa kanya, at sa tulong ni Denver, kinuha ang pagkakataon na harapin at talunin siya. Samantala, sa kabila ng kanyang malubhang pinsala, nagawa ni Miso na pumasok sa isang silid at mag-iwan ng mensahe para sa batang si Minnie, na nagpapahiwatig na siya ay buhay pa. Habang nagpapatrol, nakarinig si Helsinki ng mga ingay mula sa silid at nagtungo upang suriin. Sa kabutihang palad, nakialam ang Tokyo sa tamang oras na pinipigilan ng Helsinki na mahanap si Misen at sa gayon ay nailigtas siya. Matapos i-hack ni Ryo ang data sa smartwatch ni Yongmin, tiniyak niya sa team na may maikling video clip lang, kaya walang dapat ikabahala. Gayunpaman, nanatiling nag-aalala ang Berlin, sa takot na ang isa sa mga magnanakaw ay maaaring makilala sa video. Sa kasamaang palad, nagkatotoo ang pangamba ng Berlin nang makilala ng pangkat ng pulisya sina Raya at Nairobi mula sa CCTV footage na kuha isang araw bago ang pagnanakaw. Sa gitna ng pag-aalala ng Berlin, ginulat ng Tokyo ang lahat sa pamamagitan ng pagtutok ng baril sa Berlin, na hinihiling na iulat niya ang insidente sa Misen kay Professor Kim. Sa kabila ng pag-aangkin ng Berlin na ang kanyang mga aksyon ay makatwiran upang maiwasan ang karagdagang mga pagkakamali ng mga hostage, iginiit ng Tokyo na ilagay ito sa isang boto sa mga miyembro.
Di nagtagal, si Nairobi, na bumalik mula sa silid ng pag-imprenta ng pera, ay nalito sa sitwasyon. Ipinaalam sa kanya ng Tokyo na nilabag ng Berlin ang mga patakaran ni Professor Kim sa pamamagitan ng pagpatay sa isang bihag at nagdulot ng hindi pagkakasundo sa mga bihag. Nang hindi inaasahang makipag-ugnayan sa kanila si Professor Kim, pinilit ng Tokyo ang Berlin na ipagtapat ang kanyang mga aksyon kay Professor Kim. Kinailangang aminin ni Berlin ang kanyang mga aksyon, na umamin na nakapatay siya ng isang hostage dahil ang kanilang pag-uugali ay naglagay sa panganib ng pagnanakaw. Si Professor Kim, nang marinig ang pag-amin ni Berlin, ay halatang nagulat dahil paulit-ulit niyang idiniin na walang sino man ang dapat saktan. Nang hihinayang, kinailangang sabihin ni Professor Kim sa koponan na nakilala ng pulisya ang Rio at Nairobi. Ang balitang ito ay nagdulot ng gulat sa mga magnanakaw, lalo na si Rio, na natakot na malaman ng kanyang pamilya ang kanyang pagkakasangkot. Binigyang diin ng Berlin sa koponan na ang mga naturang aksyon ay isang tugon sa mga hostage na nakikita silang mahina, na binibigyang diin ng pangangailangang magpakita ng pangingibabaw. Sumang-ayon si Nairobi sa pananaw ng Berlin, habang ang Rio ay lalong nababalisa. Nahumantong sa isang paghaharap kay Denver. Ang argumentong ito ay hindi sinasadyang nagsiwalat ng papel ni Denver sa pagkamatay. Ang pag-alis sa Moscow, ang kanyang ama, ay nakaramdam ng matinding panghihinayang. Sa kabila ng mga paliwanag ni Denver, nabigo si Moscow, pinagalitan siya. Sa hindi inaasahan, tahimik na binuksan ng Moscow ang pangunahing pinto ng gusali ng bangko, na nagpaplanong iharap ang sarili sa pulisya. Nang makita ito, inutusan ni Mujan ng mga espesyal na puwersa na lumapit upang suriin ang sitwasyon. Si Denver, na nag-aalala sa kaligtasan ng kanyang ama, ay nagmamadaling sumunod sa Moscow upang pigilan siya sa pagsuko. Sinadya ng Moscow na aminin ang pagpatay ng mag-isa upang maligtas si Denver sa parusa, ngunit iginiit ni Denver na hindi siya nakagawa ng anumang pagpatay sa panahon ng pagnanakaw. Sa pagmamasid dito, gumawa ang Berlin ng isang plano upang protektahan ang Moscow at Denver. Inutusan niya si Yongmin at ilang mga hostage, kasama ang Tokyo, na umalis sa gusali upang pigilan ang mga pulis sa pagbaril. Bumangon ng pagkalito nang lumitaw ang mga bihag, na naiwan kay Woojin at sa pulisya na hindi sigurado kung sino ang mga tunay na magnanakaw. Tinago ng Tokyo ang Moscow gamit ang isang maskara at ipinaalam sa kanya na si Misun ay buhay, na ikinagalit ni Raya at humantong sa isang pagtatalo kay Denver. Nang makita ang alitan, kinuha ni Yongmin ang baril ni Raya at itinutok ito sa Tokyo. Sa maling pag-aakalang may lumalaban, binaril ng pulis si Yongmin. Nang mapagtantong binaril nila si Yongmin, ang direktor ng money printing bank, si Woojin, at ang pangkat ng pulisya ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Inutusan ng Tokyo ang iba na dalhin si Yongmin sa loob ng gusali, at hiniling kay Ryoto na tumulong sa pagpapagamot sa kanya, alam ang medikal na background ni Raya. Samantala, nakipag-ugnayan si Woojin kay Professor Kim na hinihimok siyang ibigay si Yongmin sa pulisya para sa agarang pangangalagang medikal. Gayunpaman, tumanggi si Professor Kim, kaya humingi ng permiso si Woojin para sa mga medical personnel na makapasok at maoperahan si Yongmin. Matapos matanggap ang pag-aproba mula kay Professor Kim, si Miyok ay gumawa ng plano para sa kanya na pumasok na nakabalat kayo bilang bahagi ng medikal na pangkat. Ipinaalam ni Professor Kim ang Berlin tungkol dito. Bagamat sa una ay hindi sigurado ang Berlin dahil sa mga panganib na kasangkot. Sa gitna ng kaguluhan, dinala ni Denver ang Moscow sa silid kung saan nakakulong si Misen upang patunayan na siya ay buhay. Nang makita ang kalagayan ni Misen, nakaramdam ng panghihinayang ang Moscow at Denver, ngunit hindi sila nakakilos habang nanatili ang Berlin sa pamamahala. Hindi nagtagal, dumating sina Rio at Tokyo upang tasahin ang tama ng bala ni Misun. Iminungkahi ng Tokyo na magsagawa ng operasyon si Rio kay Misun nang dumating ang medical team, ngunit tumanggi si Rio sa takot sa reaksyon ng Berlin sa insidente. Nang magising si Misun, nagtanong siya tungkol sa pagdating ng medical team, na humantong kay Denver na ibunyag ang pagbaril kay Yongmin. Nang malaman ito, binigyan ni Misun si Denver ng note na ipapasa kay Yongmin. Kasabay nito, nagkaroon ng plano si Woojin at ang police team na gamitin ang Yongmin surgery bilang diversion. Nilalayo nilang payagan ng mga espesyal na puwersa na makapasok sa gusali sa pamamagitan ng sistema ng bentilasyon nang hindi napapansin. Inutusan ni Woojin ang medical team na pahabain ang operasyon para mabigyan ng mas maraming oras ang special forces na makapasok ng ligtas. Ang kanilang pangunahing layunin ay upang matiyak ang kaligtasan ng mga hostage bago maglunsad ng pag-atake sa mga magnanakaw. Bago pumasok sa gusali kasama ang medical team, nagsuot si Miyok ng surveillance goggles upang subaybayan ang paggalaw ng mga magnanakaw. Sa pagpasok ni Miyok at ng medical team, sinabihan ng Tokyo ang mga hostage na magsuot ng mask at tanggapin sila.
Napansin ng mga magnanakaw ang salaming mata ni Miyok ngunit hindi nila ito pinansin, sa pag-aakalang ito ay regular na salamin. Sa halip, nag-focus sila sa paghahanap kay Woojin. Samantala, tahimik na pumasok ang mga espesyal na puwersa sa gusali sa pamamagitan ng ventilation shaft na nakasuot ng mga damit na katulad ng mga magnanakaw upang maiwasang makita. Sa panahon ng operasyon ni Yung Min, maingat na pinanood ng Berlin ang mga kilos ni Muyuok at naging kainahinala. Iginiit ng Berlin na si Muyuok ang pumalit sa operasyon, na naging dahilan upang ipakita ni Muyuok ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang isang pulis. Sinasabing ito ay bahagi ng karaniwang pamamaraan ng seguridad. Dahil sa pag-amin na ito, pinagdudahan ni Professor Kim si Miyok, kaya inutusan niya si Ryodo na bantayan siya. Samantala, sinimulan ng mga espesyal na puwersa ng pulisya ang kanilang lihim na pagpasok sa pamamagitan ng mga lagusan ng cafeteria. Maingat na nagtipon si Denver ng mga medikal na supply na nagsenyas sa Berlin at sa iba pang mga tulisan. Sa kalaunan ay napansin ni Professor Kim ang surveillance camera sa mga salamin ni Miyok, pinaghihinalaan na ang mga pulis ay nakalusot sa ibang lugar. Inalerto niya ang koponan sa field at na-activate ang kanyang backup plan. Habang naghahanda si Miyok at ang medical team na umalis, napansin nilang nagbago ang mga maskara ng mga hostage, na nagdulot ng gulat. Nang makita ito, inutusan ni Woojin ang mga espesyal na puwersa na itigil ang kanilang paglusot. Habang sinuri ng Tokyo, Nairobi, at Oslo ang bawat silid upang matiyak na nakaalis na ang mga espesyal na puwersa ng pulisya, inihatid ni Raya ang mensahe na nagtagumpay ang palihim na operasyon ni Professor Kim. Inutusan ni Professor Kim si Ryoto na harangin ang cellphone ni Muyuok sa checkpoint ng seguridad sa main door. Walang kamalay-malay sa pagharang, bumalik si Muyuok sa tolda ng pulisya, hindi alam ang pagbabantay ng mga magnanakaw. Nang makaalis na ang medical team, inutusan ng Berlin ang kanyang team na i-escort ang mga hostage pabalik sa holding room. Sa pagmamasid sa kaina-hinalang pag-uugali ni Raya, naging maingat ang Berlin at pinaghihinalaang may itinatago si Ryo. Samantala, inihanda ni Denver at Moscow si Misen para sa operasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng anesthesia. Gayunpaman, natuklasan ng Tokyo na pinigil ng Berlin si Raya para sa maaari niyang ipagpatuloy ang operasyon at tanungin siya tungkol sa kanilang mga lihim na plano. Sa kabilang banda, tinanong ni Misen ang kalagayan ni Yung Min. At iyon ay tumugon sa kanyang naunang mensahe na humantong kay Denver na may damdamin para kay Mison upang gumawa ng isang tugon. Sinabi na natanggap ni Yung Min ang sulat. Di nagtagal, pumasok sina Berlin at Helsinki sa silid na may masamang intensyon kay Mison, na nag-udyok kay Denver na pumasok at protektahan siya. Biglang na-seizure si Mison dahil sa lumalalang tama ng baril. Nang makita ang sitwasyon, agarang inutusan ng Tokyo na alagaan si Mison at magsagawa ng operasyon. Bagamat noong una ay nag-alinlangan si Raya dahil sa kanyang takot sa dugo, kalaunan ay nagpasya siyang ituloy ang operasyon. Matapos ang matagumpay na operasyon sa Misen, natuklasan ng Tokyo si Raya sa banyo, kitang-kita ang pagkabalisa at pagsusuka, at sinubukan siyang aliwin. Nabatid sa kanilang pag-uusap na si Ryo ay takot sa dugo mula pa noong siya ay bata, ngunit nakaramdam ng pressure na maging isang doktor, dahil ang kanyang mga magulang ay nasa propesyon na iyon. Ang pagpapalaki na ito ay naging dahilan upang magrebelde si Ryo sa kanyang mga magulang at umalis ng tahanan upang ituloy ang kanyang sariling mga interes. Samantala, si Misen, na nagising, ay natagpuan si Denver sa kanyang tabi, na nag-aalok ng kanyang suporta. Dahil sa pasasalamat sa pangangalaga ni Denver, nagsimulang magkaroon ng damdamin si Mison para sa kanya. Nang marinig na buhay si Mison, gamaan ang pakiramdam ni Professor Kim at inutusan ng Tokyo na kunin ang operasyon ng pagnanakaw. Inutusan din niya silang panatilihing nakakulong ang Berlin sa isang silid dahil nilabag niya ang mahahalagang tuntunin. Kasabay nito, nagsimulang talakayin ng mga news outlet ang insidente ng pamamaril ng pulisya at sinisi si Woojin, ang pinuno ng operasyon, sa hindi pagtiyak sa kaligtasan ng mga bihag. Pagod sa mga pangyayari sa maghapon, umuwi si Woojin upang alagaan ang kanyang mag-ina ng mag-isa. Bilang isang solong magulang matapos siyang iwan ng kanyang asawa, labis na naapektuhan si Woojin sa mga ulat ng media. Si Professor Kim, na alam kung gaano kagalit si Woojin, ay sinubukan siyang aliwin sa pamamagitan ng pagmumungkahi na matulog silang magkasama para sa suporta. Kinabukasan, pumunta si Woojin sa korte ng distrito para sa isang pagdinig tungkol sa kustodiya ng kanyang anak na babae, si Mina. Ang kanyang dating asawa, si Sung Mon, ay isang pampublikong figura at tumatakbo para sa pagkapangulo ng South Korea. Samantala, sinubukan ni Moon Hyuk na makipag-ugnayan sa isang miyembro ng Special Forces na nasa bangko pa rin. Nalaman niyang nakapasok si Park Chul-woo sa building at nagpanggap na isa sa mga hostage.
Kalaunan ng gabing iyon, binisita ng pinuno ng South Korea si Muyok upang magtanong tungkol sa kung paano nangyayari ang pagsisiyasat ng pagnanakaw dahil may mga kahilingan para sa mabilis na aksyon. Humingi ng karagdagang oras si Muyok na itinuro na matagumpay na nakapasok sa loob ang isa sa mga miyembro ng Special Forces. Nang marinig ito ng punong ministro, nahulaan niya na maaaring may kinalaman ng mga magnanakaw kay Woo Jin. Sinabi ng punong ministro na ang mga magnanakaw ay tumitingin sa mga opisyal ng pulisya na konektado sa kaso na nagmumungkahi na ang paglahok ni Woo Jin ay maaaring bahagi ng kanilang pakana. Binigyan din niya ang pangangailangang resolbahin ng sitwasyon bago ang isang mahalagang pagpupulong ng gobyerno dahil malaking banta sa sitwasyon ng pera ng bansa ang pagnanakaw. Kinagabihan, nang natutulog ang mga gwardya, si Park Cholwo ay lihim na tumawag sa istasyon ng pulisya. Sinabi ni Muyok kay Cholwo na alamin ang tungkol sa pinuno ng mga tulisan na tinatawag na Professor Kim. Hindi nila alam, wala si Professor Kim sa lugar, ngunit binabantayan niya ang mga bagay mula sa malayo. Kinabukasan, sinabi ni Nairobi sa mga hostage na nagpahinga ang Berlin at sinabi sa kanila ang masayang balita na ligtas si Misun. Gama ng pakiramdam ng mga hostage at masayang tinanggap siya pabalik. Tila mas kalmado si Nairobi kaysa sa Berlin at hinayaan niyang magpahinga ang mga may sakit na bihag. Pagkatapos gumugol ng oras kasama si Professor Kim, bumalik si Woo Jin sa istasyon ng pulisya na mas determinado, na hinihikayat ang lahat na manatiling nakatuon sa kanilang misyon. Nakipag-chat siya kay Professor Kim, nagtatanong ng mga simpleng tanong tulad ng kung ano ang almusal niya. Nang hindi namamalayan, binanggit ni Professor Kim ang mga sandwich na sa kalaunan ay magiging mahalaga para kay Woo Jin. Nag-alok siya ng suporta at pagkain sa mga magnanakaw nang walang anumang kondisyon. Pagbalik ni Misun, sinubukan siyang kausapin ni Yongmin, na gumaling, pero parang hindi siya interesado dahil may nararamdaman siya sa iba. Maya-maya, hiniling ni Denver si Misun na pumunta sa ibang kwarto para palitan ang kanyang benda. Bagamat parang gusto nila ang isa't isa, nag-aalangan silang ipakita ang kanilang nararamdaman. Sa kabilang banda, ang pagbabalat kayo ni Park Chul-woo ay halos natuklasan ni Yongmin, ngunit si An Kim, na kinikilala siya bilang isang pulis. Mabilis na inilihis ang atensyon ni Yongmin. Si Park Chul-woo, alam niyang anak ng US Ambassador si An Kim, ay nagtanong tungkol sa isang magnanakaw na kilala bilang isang propesor. Sinabi ni An Kim na hindi niya narinig ang gayong magnanakaw, ngunit alam niya kung sino ang bihag at kung sino ang makakatulong sa kanila. Samantala, tiningnan ni Woo Jin ang listahan ng mga pagkaing nakaplanong ihatid sa gusali. Nang mapansin niyang nawawala ang mga sandwich, napagtanto niyang wala si Professor Kim sa gusali ng bangko. Pagkatapos ay sinabi ni Woo Jin kay Muyok at sa iba pang mga opisyal, ikaw. Sa pag-iisip na si Professor Kim ay maaaring nag-uutos sa mga magnanakaw mula sa ibang lugar. Si Professor Kim, nang marinig ang kanilang usapan, ay lalong nag-alala. Natarante siya nang sabihin ni Woo Jin kay Domkol na subaybayan ang kotseng nakita sa CCTV ng bangko. Binalaan ni Professor Kim si Rio na ang mga pulis ay nakatuon sa paghabol sa kanya. Inilalagay siya sa panganib. Samantala, sina Park Chul-woo at An Kim ay nagpunta upang makipag-usap kay Mi sa lalong madaling panahon tungkol sa pinuno ng pagnanakaw. Si Yongmin, nang makita si Park Chul-woo na dinadala si Mi sa lalong madaling panahon, inakala ang pinakamasama. Iniisip na baka iniistorbo siya ni Park Hulo. Nagmamadaling pumunta sa kwarto ni Misun, sinubukan ni Yongmin na buksan ang pinto ng pilit, gumawa ng ingay na nagpa-alerto kay Helsinki. Sa kabutihang palad, pumasok si Oslo nang papalapit si Helsinki, na ginulo siya. Sa pagtitipon ng lahat, tinanong ni Professor Kim si Helsinki tungkol sa kotse na ginamit sa pagnanakaw. Inamin ni Helsinki na binayaran niya si Hejong-jae para maalis ang sasakyan. Matapos marinig ito, nagpasya si Professor Kim na pumunta sa tambakan ng kotse upang matiyak na ang kotse ay hindi natagpuan ng pulisya dahil mayroon itong kanilang DNA. Kasabay nito, nakita ni Dong Chul ang lokasyon ng sasakyan at ibinigay ang mga coordinate kay Woo Jin. Samantala, may plano sina Chul-woo, Yongmin, Misun, at An na alisan ng takip ang pinuno ng pagnanakaw. Iminungkahi nila na akitin ni Misun si Denver, na may damdamin para sa kanya, na dinala siya sa isang silid kung saan mahuhuli siya. Ang layunin nila ay makakuha ng impormasyon mula kay Denver sa pamamagitan ng pagtatanong, upang malaman kung sino ang nasa likod ng pagnanakaw. Sa una ay hindi sigurado, ipinahayag ni Misun ang kanyang mga alalahanin, binanggit kung paano iniligtas ni Denver ang kanyang buhay noon. Ngunit kinumbinsi siya ni Yongmin na sumama sa plano. Nang magpadala si Mi ng mensahe kay Denver na makipagkita sa kanya sa storage room, sabik siyang pumunta doon. Gayunpaman, nang dumating siya, dinaig siya ni Yongmin at Park Chul-woo at itinali siya sa isang upuan.
Pagkatapos ng ilang matinding pagtatanong, nagsimulang maghinala si Yongmin sa Tokyo bilang propesor, sa pag-aakalang siya ang pangunahing tao sa likod ng pagnanakaw. Sa kabilang banda, si Professor Kim ay nagmamadaling pumunta sa car dump kasama si Woo Jin, na nasa kotse pa rin. Pagdating nila, si Professor Kim ay nahaharap sa isang problema sa pagsubok na i-access ang data ng mga itinapon ng mga kotse, dahil ang mga may-ari ng site ay hindi inaasahang nakaharap sa kanya. Sa kabutihang palad, iniiwasan sila ni Professor Kim at dumiretso sa lugar ng tambakan ng sasakyan matapos marinig ang papalapit ng mga sirena ng pulis. Samantala, mano-manong pinatay ni Park Chuo ang alarma sa sunog sa gusali ng bangko upang makagambala sa mga magnanakaw. Dahil dito, sumugod si Tokyo at ang iba pang mga tulisan sa silid ni Raya upang tingnan kung ano ang nangyayari. Kasabay nito, natagpuan ni Professor Kim ang tamang kotse at mabilis na tinanggal ang lahat ng mga fingerprint dito. Sa ibang tala, ang Tokyo, nang makita ang kaguluhan sa gusali, ay nagsabi sa Nairobi na ihinto ang pag-imprenta ng pera at ipunin ang perang nakolekta nila. Samantala, naatasan si Raya na bantayan ang kalagayan ng Berlin kung sakaling may mangyari. Pagkatapos ay pumunta sina Tokyo at Oslo sa silid kung saan itinago ang mga bihag upang suriin sila, habang patuloy na sinasalakay ni Yongmin si Denver. Buti na lang at sakto namang pumasok si Misen at nakiusap kay Yongmin na tumigil na siya, pero imbes na makinig, kinuha ni Yongmin ang isang bakal na martilyo para saktan silang dalawa. Sa kabutihang palad, nagawa ni Misen at Denver na madaig si Yongmin matapos siyang mahuli sa babala ni Misen. Kasabay nito, natagpuan ni Woo Jin at ng kanyang team ang kotse na hinahanap nila at nalaman na nasa loob pa rin ito si Professor Kim. Samantala, nagulat si Raya, na dapat ay titingnan ang Berlin, nang bigla siyang inatake ng Berlin, na nagpapanggap na may problema. Sinundan siya ni Park Chulwo, na nakakaalam kung nasaan ang Tokyo, sa isang silid, at hindi nagtagal, narinig ang mga putok ng baril mula sa loob ng gusali ng bangko. Si Muhyuk, nang marinig ang mga putok, ay nag-alala at sinubukang abutin si Park Chulwo. Bumalik ang kwento kay Professor Kim, na napagtanto na napapalibutan siya at nagpasyang tumakas sa kanyang sasakyan. Si Mujan, na nalaman ng tungkol sa kanyang pagtatangka na tumakas, ay nagsimula ng isang maigting na paghahabol, na humantong sa isang mabilis na pagtugis sa pagitan ni Professor Kim at ng pangkat ng pulisya. Habang hinahabol, naalala ni Professor Kim ang kanyang nakaraang buhay bilang isang propesor sa kolehiyo, kung saan nagkaroon siya ng komportableng buhay. Kilala siya bilang isa sa pinakamatalinong tao sa ekonomiya. At nakipagtulungan sa isang opisyal ng gobyerno na nagngangalang O.J. Yuon, na namuno sa patakaran ng Bersama Economic Zone. Matapos ang mahabang paghabol, sa wakas ay nahuli ni Woo Jin at ang kanyang koponan si Professor Kim. Gayunpaman, inihayag niya ang isang matalinong plano, paglubog ng kotse sa ilog at pagtakas sa ilalim ng tubig. Samantala, napagkamala ng mga magnanakaw na ang mga putok ng baril ay isang pagtatangka sa buhay ng Tokyo ni Park Chulwo, ngunit ito ay nagsiwalat na ang Berlin ay talagang pinasuko si Park Chulwo. Sa isa pang tala, kumalat ang mga alingaw sa pangkat ng pulisya tungkol sa miyembro ng espesyal na puwersa na namatay sa infiltration mission. Nang malaman ni Mujin ang pagkamatay ni Park Chulwo, pinuna niya si Muhyuk sa hindi direktang dahilan ng pagkamatay ng miyembro ng squad. Nagulat siya na hindi isiniwalat ng mga magnanakaw sa publiko ang pagkamatay ni Park Chulwo, hindi tulad noong binaril si Direk Yongmin. Nagtaas ito ng mga hinala na maaaring may mga nakatagong motibo ang pagnanakaw. Tulad ng pagkakaroon ng simpatiya ng publiko o pag-impluwensya sa opinyon ng publiko. Nakikitang kahinaan ng pagmamalasakit ng magnanakaw para sa pangunawa ng publiko, plano ni Mujan na pagsamantalahan ito para kontrahin sila. Matapos tanggalin ang ebidensya ng sasakyan, mabilis na bumalik ang propesor sa punong tanggapan at tiniyak sa pangkat ng pagnanakaw na nalutas na ang isyu sa sasakyan. Sa pagmumuni-muni sa mga kamakailang kaganapan, ang Tokyo ay nakakaramdam ng panghihinayang at nagpasya na ibalik ang pamumuno sa Berlin. Sinimulan niyang napagtanto ang kahalagahan ng pagpapanatiling takot sa mga bihag na pigilan silang kumilos ng walang ingat. Di nagtagal, nakipag-ugnayan si Woo Jin kay Professor Kim, na nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa sitwasyon sa loob ng gusali matapos marinig ang tungkol sa mga putok ng baril. Tiniyak sa kanya ni Professor Kim na hindi nila nilayo na saktan ang mga hostage, at ipinaliwanag na ang mga putok ng baril ay isang paraan lamang upang mabawasan ang tensyon. Hinikayat ni Woo Jin ang propesor na ipaalam sa mga pamilya ang tungkol sa kalusugan ng mga hostage, dahil nag-aalala sila. Bagamat nag-aalangan sa simula, sumang-ayon si Professor Kim nang idein ni Mujan ang kahalagahan ng pagiging transparent upang mapatahimik ang galit ng publiko. Pumayag siyang hayaan si Mujan na magbahagi ng mga update tungkol sa mga hostage sa publiko. Kinabukasan, tinipo ng Berlin at Tokyo ang mga bihag at binalaan sila na huwag gumawa ng anumang gulo kapag dumating ang mga pulis mamaya.
Nilinaw ng Berlin na hindi niya kukonsintihin ang anumang pagkagambala at banta ng mga kahihinatnan para sa pagsuway. Bago ang balita, lihim na sinabi ni Jiang Min kay Anki na magsulat ng mensahe tungkol sa isang namatay na pulis sa isang piraso ng pera at ibigay ito kay Wu Jing mamaya. Sa parehong araw, pinagsama ng pulisya ang lahat ng pamilya ng mga hostage. Lalo na ang mga magulang ng mga estudyanteng nasa loob pa ng gusali. Nang hindi nila nalalaman, tahimik ding dumalo si Professor Kim sa pulong upang makita mismo ang sitwasyon. Nang pumasok si Wu Jin sa main door, confident na sinalubong siya ni Berlin ng walang suot na maskara, na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos ay inimbitahan ng Berlin si Wu Jin na makipagkita sa bawat hostage ng paisa-isa upang mapanatili ang kontrol. Matapos suriin ng ilang mga hostage, kabilang si Yung Min, na kilala ng direktor ng bangko, si Wu Jin, si An, na nagpanggap na umiiyak upang maghatid ng mensahe sa kanya. Sa kasamaang palad, nalaman ito ng Tokyo at Berlin, at mabilis na dinala si An sa isa pang silid. Pagkatapos ng insidenteng ito, iminungkahi ni Wu Jin na palayain ang lahat ng mga hostage ng sabay-sabay upang makatipid ng oras. Pagkatapos ay maingat niyang sinuri ang bawat hostage, inihambing ang mga ito sa listahan na mayroon sila. Ngunit pagkatapos suriin ng lahat ng mga hostage, biglang nagtanong si Wu Jin tungkol sa lokasyon ni Park Chul-woo, maling sinasabing isa siya sa mga empleyado ng bangko. Lihim pala na idinagdag ni Wu Jin ang pangalan ni Park Chul-woo sa listahan ng mga hostage para tila pinatay ng mga tulisan ang isa sa kanila. Hindi maaaring makipagtalo ang Berlin laban dito, at nadama ni Wu Jin ang higit na kumpiyansa dahil makakatulong ito sa mga negosasyon na palayain ang ilang mga hostage. Ang paghahayag na ito ay nagdulot ng kaguluhan sa mga magulang na humiling ng agarang pagpapalaya sa kanilang mga anak. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dinala ni Denver si Park Chul-woo sa harap ng lahat na nagpapatunay na mali ang lahat ng mga akusasyon ni Wu Jin. Lumalabas na itinago ni Berlin at ang iba pang mga tulisan ng katotohanang buhay pa si Park Chul-woo. Nang barilin ni Berlin si Park, nahimatay lang siya dahil nakasuot siya ng bulletproof vest. Bilang karagdagan sa pagsisiwalat ng katotohanan tungkol sa pamamaril sa Berlin, ang mga magnanakaw ay nahak sa istasyon ng telebisyon upang ipakita ang kaguluhan na dulot ng Park Chul-woo. Kalaunan ay sinabi ng Berlin na inilagay ni Park Chul-woo ang mga hostage sa panganib sa pamamagitan ng pagkilos sa kanyang sarili. Ikinatwiran niya na kung ang mga pulis ay nagpatuloy sa pananambang, mas inaalala pa nila ang kanilang sariling mga plano kaysa sa kaligtasan ng mga bihag, gamit ang mga ito bilang mga kalasag. Matapos may broadcast ang balitang ito, sinisi ng mga pamilya ng mga hostage at ng publikong Koreano ang pulisya sa paglalagay ng panganib sa buhay. Sa pakiramdam ng pagkatalo, umalis si Wu Jin sa gusali na walang laman dahil sa bawat pagkakataon ay dinadaig siya ng mga magnanakaw. Dahil sa pangyayaring ito, naawa ang mga tao sa mga magnanakaw at nasira ang reputasyon ng pulisya. Para kay Denver at ang iba pang mga tulisan ay pinuri ang matalinong plano ng Berlin na ipinagdiriwang ang kanilang tagumpay nang mapagtanto nila na ang Moscow ay hamukay ng isang ruta ng pagtakas at ang pag-imprenta ng pera ay halos tapos na. Habang tila masaya ang lahat, medyo nalungkot si Denver habang naghahanda na siyang magpaalam kay Misen. Nagpasya siyang tulungan si Misen sa huling pagkakataon sa pamamagitan ng pagpapalit ng benda sa kanyang binti. Kasabay nito, pumunta si Miyok kay Wu Jin upang magpaalam dahil sinabihan siya ng gobyerno na itigil ang pag-aayos sa kaso. Gayunpaman, sinabi ni Miyok na determinado siyang patuloy na tulungan si Wu Jin na mahanap si Professor Kim. Dahil alam niya ang tungkol sa kasintahan ni Wu Jin, binalaan siya ni Miyok na mag-ingat sa paligid ni Suno na nagmumungkahi na baka siya ay isang especially iya. Ngunit ipinagtanggol ni Wu Jin si Suno, sinabing siya ay mapagkakatiwalaan at hindi nakakapinsala. Nang marinig ito ni Professor Kim sa telepono ni Miyok, na-touch siya pero nagilty din sa pagsisinungaling niya kay Wu Jin. Noong gabing iyon, nag-date sina Professor Kim at Wu Jin, sabay-sabay na naghapunan at pinatibay ang kanilang relasyon. Sa panahong ito, napagtanto ni Professor Kim na may nararamdaman siya para kay Wu Jin at ayaw niyang iwan siya. Pagkatapos magpaalam kay Wu Jin, si Professor Kim ay umuwi at nadatnan si Muyuok na naghihintay sa labas. Ang serye ay nagtatapos sa isang tensyonado na sandali habang si Professor Kim ay nakaharap kay Muyuok na tila pinaghihinalaan siya bilang utak sa likod ng pagnanakaw ng bangko sa pag-imprenta ng pera. At dito na nga nagtatapos ang series na Money Heist Korea Joint Economic Area. Maraming salamat sa panunood.